Sa video ito is gagawa tayo ng program kung ang tinik ba ng user is palindrome or hindi. So write a program to check if given string by the user is palindrome. So yung palindrome is yung words na kapag binaligtad is ganun pa rin yung basa. So let's start. So makikita dito is naglagay na ako ng console.readline, enter the word. So dito mag-i-input ang user ng word, then string kasi word yung ginamit, then word. So dito mapupunta yung input ng user, then readline. So dito magdi-declare ako ng panibagong string para sa gagamitin natin mamaya. String reverse, then equal quotation mark. Yan. Then doon na tayo mapunta sa for loop. So para makuha natin yung palindrome, ang una nating statement is and I equals word, then that length. So ang value ni I is napunta ay yung value ni word, yung which means yung in-input ng user, then mapupunta sa value ni I. So ang condition natin is, so ang length, bago punta tayo, ang length is siya yung babasa ng value ni string. Then ang condition natin na ilalagay is yan, I is greater than 0. So mamaya papaliwanag ko. Then ang gagamitin natin is I increment. So dito ilalagay natin si reverse. Yan, reverse equals word I, then siya na yung mag-hold ng value ni I. Then gagamitin natin yung if else, may tinuro rin po dati sir. Then ilalagay natin condition reverse equals to equal reverse is to equal, pasensya na, medyo umingo yung aking mic, equal to word. So then kapag yung condition is na-meet, then ang mangyayari is console.readline muna tayo. So ang mangyayari dito, lagay muna natin is word, yung tinake ng user, then space, then dito is palindrome. Then else naman kapag hindi na-meet yung condition sa if. Ilalagay natin is, ay copy na lang natin ito. Control, gawin dito is Control B. So word is, lagyan natin itong not palindrome kapag hindi na-meet yung condition na nasa F. So lagay tayo ng red key, console.red key. So try natin kung nagana yung ating program. Enter word. So ano bang example ng palindrome? Ma'am is palindrome. Then maglagay ulit tayo ng example. Bob. Basta yung palindrome is siya yung pag binaligtad. Balik tayo.
So dito, makikita natin ay mag-hold na ngayon ng value ni. So kunwari nag-type si user na pop, then mapupunta to sa word, siya na yung nag-hold. Then si word, ang mag-hold ng value ngayon ay si I. So naglagay tayo ng 1 negative para yung basa niya is magsisimula sa pahuli to right to left. Then kung si I ba is greater than equals to 0, so alam naman natin ang basa ay pa right to left. So naging value ngayon ni I is negative 2. So increment tayo ng increment. Ang mangyayari dyan is parang nag-i-increment tayo. Then kung parang ganito ang mangyayari, ilagay natin negative 2, negative 1 to 0. So ganyan ang mangyayari ng ating loop. Then so FOP na yan, napunta na yan sa word na I kasi na-reverse na. Kasi sabi ko kanina, pabasa yung reverse. So napunta siya sa I. Then sa loob ng for loop, naglagay ako ng word and I. So nangyari dyan, ganito na nangyari. So kunwari itong blow, tinig ng user, naging word dito sa parting to. Yan. Siya na yung nag-hold ng wall. Kunwari lang. Then, naglagay ako ng if-else condition kung si reverse ba is equal to word. So, parang ganito. Si blow is equals to wall. So, wrong. Kasi hindi sila nag-equals kasi magkaiba sila. Naging wolf na dito. So, mangyayari dyan, mapupunta siya sa else. Tinatawag natin else. Lalabas sa ating program, word is not palindrome. So, try natin i-type yung blow. So, blow is not palindrome. Then, try natin i-type yung FOP. FOP is a palindrome. So, yun lang. And, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi, bayan.